Genesis chapter 28. Tinawag ni Isaac si Jacob. Binles niya ito at binilinan. Huwag kang mag-aasawa ng babaeng taga-Kanaan. Pumunta ka sa Mesopotamia, sa pamilya ng lolo mong si Betuel. Pakasalan mo yung isa sa mga anak ng tito Laban mo. Kuya ng mama mo yon. I-bless ka sana ng Diyos na makapangyarihan sa lahat at bigyan ka ng maraming anak para maging tatay ka ng maraming bansa. I-bless ka sana niya at ang magiging lahi mo kung paano niya binless si Abraham. Maging sayo sana ang lupang tinitirhan mo na binigay ng Diyos kay Abraham. Pinapunta nga ni Isaac si Jacob sa Mesopotamia para hanapin si Laban. Anak siya ni Betuel na isang Aramean at kapatid ni Rebeka na nanay nila Jacob at Esau. Nag-asawa ulit si Esau. Nalaman ni Esau na binles ni Isaac si Jacob at pinapunta sa Mesopotamia para maghanap ng asawa at binili ng huwag mag-aasawa ng taga-Kanaan. Nalaman din niyang sinunod ni Jacob ang tatay at nanay niya at nagpunta nga ito sa Mesopotamia. Alam na ni Esau na ayaw ng tatay niyang si Isaac sa mga babaeng taga-Kanaan. Kaya pumunta siya sa lugar ni Ismael na anak ni Abraham at nag-asawa ulit siya. Pinakasalan niya ang anak ni Ismael na si Mahalath na kapatid ni Nebayot. Nanaginip si Jacob sa Bethel. Umalis nga si Jacob sa Beersheba at pumunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at doon siya nagstay buong gabi. Kumuha siya ng bato na ginawa niyang unan at doon na siya natulog. Napanaginipan niya na meron daw hagdan na abot sa langit at umaakyat baba doon ang mga anghel ng Diyos. Tapos nakatayo si Lord doon sa tabi niya at sinabi, "Ako si Lord, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ibibigay ko sa iyo at sa magiging lahi mo ang lupaing ito na hinihigaan mo. Marami kang magiging anak, kasing dami ng mga alikabok sa lupa, at makakaabot sila sa lahat ng sulok ng mundo. Mabibless ang lahat ng bansa dahil sa iyo at sa lahi mo. Tandaan mo, sasamahan kita at iingatan kahit saan ka magpunta, at ibabalik kita sa lugar na ito. Hindi kita iiwan hanggat di ko natutupad ang pinangako ko sa iyo." Biglang nagising si Jacob at sabi niya, Nandito si Lord. Hindi ko alam na nandito pala siya. natakot siya at sabi pa niya, Nakakakilabot tong lugar na to. For sure, ito ang bahay ng Diyos, ang gate ng langit. Kinabukasan, maagang gumising si Jacob. Tinayo niya doon sa lupa yung batong inunan niya para maging marker nung nangyari. Binuhusan niya yun ng oil at dinedikit sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang bayan na yon, na dating tinatawag na Luz. Tapos, sumumpa si Jacob. Kung sasamahan mo ako, O Diyos, at iingatan mo ako sa pupuntahan ko, at bibigyan mo ako ng pagkain at damit, at makakabalik ako ng safe sa bahay ng tatay ko. Ikaw na po, Lord, ang magiging Diyos ko. Ang batong ito na tinayo ko, ang magiging lugar kung saan ka sasambahin, at ibibigay ko sa iyo ang 10% ng lahat ng ibibigay mo sa akin.